Hey guys, welcome to episode 122 ng Tandang Tagalog na Reviews. Ito yung Homeboy Squad, Lolo Squad. At ang episode na to ay hatid sa inyo ng Topsy at iba pa, Reloaded. At Mikey's Burger House, Lamuan Branch. Hello sa mga supporters natin. At kay Tita Shawi, nagbuya ng Sweet Infusions. At si Humble Oven by Anna. Hello sa inyo. At Chloe's Cheesecake nga pala. Nina Insan Juman, Insan Darlene, hello sa inyo. Episode number 122 na tayo. At salamat doon sa patuloy na nagla-like, share, at subscribe so walang kakwenta-kwenta ng channel ko. At maiba-iba naman tayo. McFarlane naman tayo. At ang i-review natin ngayon, ang mainit-init pa. Boom! McFarlane Multiverse Superman. Actually, medyo ngayon sa toy community to. Madaming hati ang opinion nila dito. Madami natutuwa. Madami din naman hindi natutuwa. So, i-review natin si Superman Hush. Kasi nakakailang version na nilabas ito. So, may 2-pack version. Tapos meron yung galit na version, yung Poison Ivy, yung lumabas. Yung maitim, yung pula yung mata niya, medyo pinapas ako doon. Ito yung hindi siya na-hypnotize para doon sa mga nakakaalam. Yan. Ito yung regular supposedly version na medyo tumataas na yung hairline ni Clark Kent dito. So, buksan na natin to, unboxing natin to. Hello nga pala sa mga bata na The Geek Portal PH. Ayan, silyado yan. Mint na mint yan, boy. Yan, okay. Buksan na natin. So, although hindi ako Superman fan, syempre mangilan-ngilan din, kailangan may Superman. Wala naman. Try lang na natin. Nagandahan ako sa ano niya sa itsura niya. Although si Mrs. hindi natay pa ni Mrs. Ano naman siya yun? Buksan natin siya. Ano? Ate pa niyan, may ano pa yan, may taga-bukas pa yan. hanggang ngayon masaya pa din ako sa Clayface, as in nostalgic pa din ako. Yun, so ano meron si Clark. So meron yung figure, alternate hands, isang pair, yung stand niya, saka itong astig ito, yung black and white sa likod. So hindi ko na i-overemphasize yan. So try natin. Mamaya assemble ko yung yung stand, hindi ko na papakita pa. Medyo masaya sa amin ngayon. Dumating yung basura, medyo big deal sa lugar namin pag dumadating yung basura. Medyo mataas ang spirito ng mga tao dito. Yan, okay, yun yung card niya. Parehong-pareho din nung nasa likod. Ayan, sa likod. So, wala namang special. Same old pa din. Siguro lahat na nakakaalam ng history ni Superman. Okay, so sana natin siya. Tanggal na natin. May mga, wow! Hindi ko nakita to sa likod. Ang ganda niya, meron siya yung insignia niya sa likod. Okay siya. So, yun pa lang. Sabi ko okay na. Try natin to. Actually, may mga napuna din ako dito sa figure na to. Yung unang beses ko pala nakita dun sa promotional nila. Ewan ko lang kung napansin nyo. Kung maano kayo sa detail, max. Pero, ipo-point out ko lang mamaya. Kasi nagdo-drawing din ako nung araw, so may idea ako sa... Actually, yung tataka ko ba't pinalagpas ni Tad dyan. So, try natin. Kung napansin nyo. Try natin kung make or break itong Superman. Actually, mas maraming natutuwa sa kanya compared sa mga hindi natutuwa sa kanya based sa reviews. Okay. Tanggalin natin si medyo
mataas ng hairline ni Superman. Okay, so aesthetically speaking, ano siya, yung mapusyaw niyang blue, ano tayo, natural lighting tayo. Yung blue niya, yung basic color combination niya, red. Ayan. Maganda yung pagkakatirada ganda yung pagkakatirada ng S emblem niya sa likod. Oo. Hindi common hindi lahat ng Superman may ganyan. So, need to point out. Maganda din yung pagkakatirada sa cape. Very basic. Yung color combination naman ni Superman kasi, hindi naman na magbabago talaga. So, meron siya din dito yung mga linya, yung mga seams kung tawagin. May lukot, okay lang. Ito yung napansin ko. Sa mga hindi nakakapuna. So, yung hangin, tinutulak dito. Diba? May hangin dito, may wind effect. So, technically, dapat yung buhok niyan, dun sa side na yun. Or yung cape niya, dun nakaano sa kabilang side. Just saying, sa mga hindi nakakapansin. Okay, tingnan muna natin yung alternate hands. Alternate hands, okay naman. Lumilipad-lipad version. Try natin mamaya. Baka mag-post din ako ng mga ilo nga pala sa mga kumpare ko dyan. Ayan, kay best friend ko si Doc, si Tito Kat, Tito Mike, kay Behe, kay Insan Juman, sa kay Tito Firms, Dubai Boys. Okay, side view, ano sasabi natin? Side view, okay naman. Yung chiseled na alam ko yung hashtag ito si Jim Lee, yan dun binased. Itong side na to ay ibang iba sa side na to, dahil dito medyo na si Superman. Try natin yung height niya, compare natin siya sa Superman ko na ito yung isang Superman na si Red Sun. So obviously mas malapad dito, mas matagal sa gym tong isa kumpara dito. Mas maputla ito, medyo nakulangan sa araw. Height niya roughly 7 inches din. So pag tinabi mo siya kay Nightfall Batman, hindi sila nagkakalayo ng height. Okay, so scale sila. Sabi yan. Pag napansin ko lang dito kay Superman, parang meron siyang konting blush on dito, pink. Dito parang siyang natampal ni Lois. Articulation tayo. Pag tumingala hanggang doon lang, kasi yung niya, yung pagkakamold niya. Yoko disgrasya kasi toy na siya pag yumuko. So ang pinaka basic lang talaga sa kanya is yung ganyan. Meron siyang butterfly joint dyan, naiikot 360. Ito din may joint. Pag double siya dito, hindi masagwa, okay siya. Ab crunch, kumusta ab crunch na? Ab crunch non-existent. Parang pwede mo siya itaas ng ganun, flex. Hindi mo siya may bababang ganun. Hiwalay siya dito. Hiwalay din siya dito sa baba. Ang kick niya hanggang dyan lang. Kasi hindi kailangan sumipa ni Superman. Taas. Ganun. Baba hanggang dun lang dahil limitado sa puwet. Ito kayo na bahala kung lalagyan nyo ng panel line yan. Ito may dito. Maganda yung pagkakatirada dito. Hindi masagwa, pero hanggang dyan lang siya. Meron siyang swivel dito, very smooth na smooth. Medyo 4 keeps itong Superman na basic to. Not unless maglabas sila ng
Christopher Reeves na Superman. Okay. So, dahil natin, actually mukhang okay ito. Naman yung Paw Patrol. Ang masasabi ko lang dito, kung naayos nila ito, kasi ito nakakaano nakakaganon siya lilipad posing siya. Unlike dito, kasi yung sculpt niya, hindi kumbaga nakatayo lang siya. Hindi ko masasabi kung deal breaker. Kasi, ayan, ganyan lang siya. Hindi siya pwedeng yung nakatingala. Actually, try natin. Ayun, naman pala. Ayun. Kailangan nakaliyad siya, hindi lang leeg. Pwede. Tapos, yan, Yun naman pala Pwede naman. Oo. Ito yung mga more matured na Superman ang dating, Oo, kaya naintindihan ko kung bakit medyo popular siya ngayon. Ito, siguro, masasabi ko na pag di tagal-tagal nito, pwede din siyang pwede din siyang magmahal. Depende lang. Kasi kung biglang nag-rare ito, hindi na ako magugulat. Oo. Pero medyo siya. Okay siya. Rate natin siya 1 being the lowest, 10 being the highest. Solid 8.5 siya. Kasi yung mukha, hati ito love him or hate him siya. Pero maganda yung pagkaka-sculpt niya. Matigas yung mukha, matigas in the sense na Superman. Kumbaga pang bugbuga na Superman siya. Ito, plus, maganda yung pagkakagawa. Medyo nag-step up sila ng game dito. Maganda yung mas okay ito kaysa doon sa pinakaunang Superman, in my opinion. Okay, kayo comment nyo kayo kung anong opinion nyo dito sa figure na to. Pero, yung Superman Hush na to ay okay siya. Lalo na kung nakuha niya siya ng pre-order price. At hindi kasi magtataas to pag tumagal-tagal, nakuha ko siya ng 1,350. Posible to umabot to ng 1,500 o 2K pag tagal-tagal, depende sa takbo. Kayo, ano opinion nyo? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagla-like, share, and subscribe. And once again, ito ang inyong Homeboy Squad, Lolo Squad. Abang-abang lang sa susunod na Tandang Tagalog to review. Salamat. Bye-bye.